Ayusan Pawa. Isang tulay na 1842 pa ginawa ng panahon pa po ng Espanyol. Ayan po sa baba. Yan po yung tulay. 2015 gigibain sana ng DPWH pero inabot po ng National Museum at dahil sa vigilance ng mga taga-vegan na preserve po ito. Isang part ng kanilang heritage. So may konsepto po si Kuya Boy tungkol po sa pag-bridge, tungkol sa pagko-connect, tungkol po sa ano ang tulay para sa inyo. So mga pamilya ko sa Facebook, meron bang recent o matagal ng tulay sa inyo? May symbolism ba itong tulay sa inyo? Hello Kuya Boy, thanks very much for this concept. Magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po kami ngayon sa Vegan, dito po sa Ayusan Pawa Bridge. Pagdating ko doon, Kuya Boy, akala ko yun yung bridge kasi nga asfalto to. Yung pala, kaya doon ako nag-umpisa eh. Ito pala yung 1842 pa na bridge, no? At alam mo ba, Kuya Alan, lakarin natin ng konti, Kuya Boy. Sa beneath this daw is the original. Itong ating nilalakaran ngayon. So yan na, hindi po totoo na ang ginigibalang ng DPWH at tapos inaaspalto yung sementado. Ito 1842, mukhang hindi pa uso nun na tignan muna na heritage. Kasi Kuya Boy, yung bricks nito ay gawa sa putik, mud, na ito yung niluluto niluluto na mud at saka apog at lime may itlog pa daw, no? Parang ganito Kuya Boy, no? So may mga remnants po diyan, no? Nung structure, di ba? Ayan, ito po, dito kami nag-taping kanina. Ito dito. Yan. Okay. Ang magandang sinasabi mo kanina, Kuya Alan, ay noong panahon, no? I mean, I'm talking about 100, 200 years ago siguro, mahusay na sila gumawa. Yeah, may nakita ko sa Facebook noon nakalagay, gawa ng Romans, gawa ng DPWH. And we're not talking about everyone sa DPWH na ang daming napakagagandang structure. We're just, you know, how do I put it, Kuya Boy? We're just being true to ourselves na malaki issue ngayon about infrastructure. Factual, di ba? Pero hindi natin nilalahat. Pero makikita mo, eto pala, yan ang bagong bridge. Hindi pala to yung luma. And yung nasa norte tayo can you imagine 800 million peso bridge sa Isabela, bumaksak. Dinagdagan pa ng 400 million, hindi chinarge sa contractor. Dinagdagan kasi may problema daw yung 800 million. Nung dinagdagan, kumita pa sila ulit, bumaksak. Samantalang ito po 1842 pa ho. Yun. So Kuya Boy and I will be talking about yung mga story nung tulay na yun. Pag tayo dadalaw halimbawa sa mga lugar sa iba't ibang panig ng Pilipinas, ay dadalaw ho tayo ng tulay at ibabahagi namin sa inyo ang mga kwento ng mga tulay na ito. So kung may kwento ang tulay sa inyo or meron po sa inyo na medyo elders ng lugar nyo at may kwento siya tungkol pwede natin kausapin. Could be ancient history, could be recent history. And then ang idadagdag namin, Kuya Boy, may prayer. Tama. So before we get to the other end ng tulay, may prayer tayo for that area in recognition that God is good all the time. Yes. In recognition that when we pray, our Father hears us. Shawi Carmona, hello sa iyo. Geneva Aguirre Castor. And we want to create that mindset, dahan-dahan lamang, that this is an age when we need to connect to each other. Kailangan tayo, we have to continue the national conversation. Kailangan yung kwentuhan ay patuloy para mas lalo nating makilala, hindi lamang ang ating mga sarili, pero ang ating kasaysayan sa pamamagitan ng pagkilala ng halimbawa mga bridges, mga simbahan, mga kalye, katulad na lamang po ng vegan. So akala nung iba, Kuya Boy, when you learn from history, it's only the mistakes. Pero tignan nyo po, where did the American build the bases? John Hay, Clark, Subic, Fort Bonifacio, Taguig, di ba? Look, where did the Spanish build towns? Cebu, Manila, Vigan. May lessons talaga. Tignan mo yung architecture nila, tignan mo yung engineering nila. Tama. At saka may sinasabi ka pa na si Mayor Lani may nadiskubre na yung in the middle of that parang may mga yung poste na ginamit sa bato para pag may earthquake at gumagalaw din yon. So of course we're not talking about buildings, we're talking mga bahay, pero
even pala hundreds of During years the ago, time, no? may consciousness sila na pag may earthquake, how do you mitigate or try to prevent na tamaan yung bahay mo? So hindi natin pwedeng anong tawag nun, maliitin, ika nga, dahil luma, dahil marami tayong matututunan sa ating kasaysayan, na nung mga panahon na yun pala ay aware na sila, conscious na sila. Kaya Kuya Boy, Oo. I'll end with this. Okay. No? Usually pag may nakita tayo, especially kung nakatago na yun pero luma, we say, we discover. Right. Pero apparently, they discovered, we just rediscover. And we can enhance, but they discovered first, di ba? There were people who paved the way, ika nga. Kaya ako parati kong sinasabi, Kuya Alan, na maraming salamat for all of you who came ahead. Dahil we are where we are and we are able to do what we do because people paved the way. Okay, mahirap mag-fast talk sa tulay. At alam kong yan ang hinihintay nyo. Dalawa hinihintay nyo kasi parati kay Kuya Boy. Oo nga. Actually, tatlo Kuya Boy. Fast talk, Oo. yung true conversations. Pangatlo, somehow Kuya Boy, pagka may mga controversies, napapaamin mo yung mga tao. So anyway guys, have a Maraming great salamat. weekend ahead. God bless you po. Alright.